Dumako muna po tayo sa may Santa Cruz, Maynila na kagabi ho ay nagkasunog po roon kung saan 30 nga hanggang 50 pamilya ang apektado. Sa ngayon, nanunuluyan sila sa isang chapel sa kataping barangay. Narito po ang buong kwento. Pasado alas 11 ng gabi nang sumiklab ang apoy mula sa unang palapag ng isang talipapa sa barangay 374 sa Santa Cruz, Maynila. Mabilis na itinaas sa third alarm ang sunog. Kumalat ang apoy sa mga stall hanggang sa ilang bahay. Agad namang nakaresponde ang mga bumbero. Maging ang mga residente, nagtulong-tulong na rin sa pag-apula sa apoy. Ang 10 buwang gulang na sanggol na si Princess Janelle Norumbaba, nagtamo ng sunog sa katawan matapos abutin ng apoy. Kwento ng kanyang tiyahin na si Nika, ang kandilang ginamit nila natabig umuno ng pusa, dahilan upang bumagsak ito at kumalat ang apoy sa hinigaan nila ng pamangkin. Natutulog na po kami. Tapos yung kandila po, nandun na po sa bintana namin. Bigla pong lumundag yung pusa sa bintana namin. Nalaglag po sa kama namin. Wala ho silang ilaw. Ngayon nagsindi ho sila ng kandila yung mga bata. Napabayaan. Sinarado nila, pinabayaan yung kandila yun. Nasunog. May pumutok daw na transformer pero sa ngayon ho, hindi pa kami makapagbigay ng konkretong dahilan. Bukod sa sanggol, sugatan din ng kanyang tiyuhin na si Horacio Norumbaba at isa pang 40 anyos na lalaki na tumutulong lang sa pag-apula ng apoy. Buhos ng tubig ko eh. Tapos? Hindi niya napansin ang laki ng uwang na butas. Nahulog mula taas hanggang second floor, parang ganun. Agad namang naisugod sa ospital ang mga nasugatan at nilapatan ng paunang lunas. Tinatayang kalahating milyong piso ang halaga ng ari-arian na tinupok ng apoy. Nasa 20 bahay ang nasunog at tinatayang may 30 hanggang 50 pamilya ang apektado. Pansamantala silang tumutuloy sa chapel ng katabing barangay 373. Alas 12:12 ng madaling araw nang ideklarang fire out. At kukumustahin po natin ang lagay naman ng mga nasalanta nating kababayan dyan po sa may Santa Cruz. At nasa linya po ng telepono si Chairman Renato Jimenea ng Barangay 373 Zone 38 Santa Cruz, Maynila. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Barangay Captain. Magandang hapon naman po. Opo. Unang-una, Chairman, ilan ho ba yung eksakto hong nabiktima dito po sa sunog na ito? 47 families. 47 families. And 152 na tao. Oo, so mahigit 100 katao po. At lahat po ba sila nandun po sa may chapel pa rin hanggang ngayon? Nasa chapel at dito sa barangay yan po nagpapahinga. Oo. Kamusta ho ang lagay naman ng ating mga kababayan dyan? Ayos naman, sa tulong ni Mayor Lim, nagpadala ko kagad sila ng mga kawani ng DSWD at siyang mga sikaso. Okay, kamusta ho? Ano ho yung mga... May sapat ho ba tayong mga supply pa rin dyan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ho ng pagkain, tubig? Opo, meron po. Pinadala nga po ni Mayor Alfredo. So sapat naman ho at wala pa tayong hihilingin na maaari pong tumulong pa para po sa inyo dyan? Ay, ang kulang lang ho dahil sa ating gabi na nangyari sunog, wala silang halos na electric na gamit o na iligtas tulad ng mga Kumot. Kumot. Mga higaan po, ano? Yun po. Sige po, manawagan po tayo. Ano ho ba yung mga pangunahing hinihiling po ng ating mga nasunugang kababayan dyan? Nananawagan po ako dun sa may mga ginindang puso na dito sa mga constituent ko na sunugan halos walang naligtas. Kung mangyari lang po, kung meron kayo natataling mga lumang damit, pwede yung sadala lang sa barangay 373, Zone 38, District 3 ng Manila. Alright. Ano po ang plano naman ng lokal na pamahalaan daw dyan? Kayo ho ba ay bibigyan po ng pagkakataon pa rin na tumuloy pa rin po dyan sa inyong lugar? May mga panggawa ho ba? May magpapatayo ho ba muli dyan sa tulong po ng lokal na pamahalaan? Hindi po ako binibigyan ng tulad dahil nagkakaagaw-agaw niya ako sa pagkasto. Sinabi ko huwag muna silang pagpalitas na linisin nila yung mga napinsala at mga kalat. Maraming pong salamat sa inyo, sir, ha? At kami ho ay patuloy na magdarasal para po sa inyo dyan. Maraming salamat. Maraming pong salamat, sir. Samantala, puntahan naman natin ngayon si Ivan.